Ngayon, klaro na ang plano ni Donald Trump nang simulan niya ang operasyon laban sa Venezuela. Binawasan ng Rusya ang produksyon ng langis dahil sa problema sa pag-export sa India at China. Inihayag ng mga autoridad ng India na handa silang bumili ng langis mula Venezuela sa halip na Rusya kung papayagan ng Washington. Diretsahang sinabi ng mga autoridad ng Venezuela na handa silang makipagtulungan sa Estados Unidos at talikuran ang pakikipagtrabaho sa mga Ruso at Tsino. Samantala, agarang ipinatawag ni Donald Trump ang mga Amerikanong negosyante ng langis upang hikayatin silang mag-invest sa industriya ng langis ng Venezuela. Kasabay nito, aktibo ring sinakop ni Donald Trump ang Russian tanker ng Shadow Fleet. Kagabi, isa pang barko ang nasakop at iniulat na ngayon ay may kabuuang 16 na Russian tanker ang tumatakas mula sa American Coast Guard. Ito ang tinalakay sa nakaraang episode. At pagkatapos ng sunod-sunod na ganitong balita, sa wakas ay inilahad ni Trump kung ano talaga ang estratehiya hindi lang para sa Venezuela, kundi para sa buong kanlurang hemispero. At ang layunin nito ay hindi lang basta makuha ang dominasyon sa rehiyon at mapaalis ang Russia at China mula sa kanlurang hemispero, kundi pati na ring ganap na baguhin ang pandaigdigang pamilihan ng langis upang tuluyang mapatalsik ang Russia mula rito. At gaya ng ipinapakita ng mga pinakabagong balita, may mga unang tagumpay na sa bagay na ito. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagkalat ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Peche News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang mabilis naming natatanggap. Napilitan ang mga kumpanyang langis ng Russia na magbawas ng produksyon noong Disyembre dahil sa mga parusa ni Donald Trump na nagdulot ng pagkaantala sa benta ng langis sa mga pangunahing kliyente ng Kremlin, India at China. Noong nakaraang buwan, bumaba ng mahigit 100,000 bariles kada araw ang produksyon ng langis sa Russian Federation. Ang pagbagsak ng produksyon ay naging pinakamalaki mula kalagitnaan ng 2024 noong tinutupad ng Russia ang mga kota ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ngayon, ayon sa kasunduan ng mga bansang nagpo-produce ng langis, pwedeng dagdagan ng Russia ang produksyon. Ibig sabihin, mas marami na itong mamimina. Gayunpaman, sa halip na iyon, biglang bumaba ang produksyon noong Disyembre at nasa 250,000 bariles kada araw na mas mababa kaysa sa kota. Lumabas na mas nagiging mahirap para sa mga kumpanya sa Russia na maibenta ang kanilang nakuhang langis. Kahit na parang patuloy pa ring naglalabas ng halos 4 na milyong bariles kada araw ang mga tanker mula sa mga daungan. Dumarami ang hilaw na langis na naiiwan lang sa dagat habang hinihintay ang pagbaba ng karga. Simula katapusan ng Nobyembre, nadagdagan ng 30 milyong bariles ang hindi nabebentang langis ng Russia matapos bawasan ng India ang pagbili nito. Ibig sabihin, ngayon, ang langis na ito ay nasa mga tanker lang sa bukas na dagat at naghihintay kung saan ito maibebenta. Dahil dito, ang kalakalan ng langis mula sa ilang mga minahan sa Russia ay naging palugi. Bawat na ibentang bariles ay nagdudulot ng pagkawala na $5. Ang mga natirang kumikita lang ay yung mga proyektong langis sa Russia na hindi nagbabayad ng buong buwis sa pagmimina ng likas na yaman dahil sa mga pribilehiyong ibinigay ni Putin. Alam nyo siguro kung anong kumpanya ang tinutukoy ko, pero simula pa lang ito. Ngayon, naglabas ng mahalagang pahayag ang India. Handa silang bumili ng langis mula sa Venezuela basta't payagan ito ng Estados Unidos. Handa ring sumali sa pagbili ang mga nangungunang kumpanya sa India, kabilang na ang Reliance na siyang may-ari ng pinakamalaking oil refinery sa buong mundo. Direktang sinabi sa New Delhi na ang pagbili ng langis mula sa Venezuela ay magiging katanggap-tanggap na opsyon para tumigil sa pag-angkat ng langis mula sa Russia. Bukod pa rito, sinabi sa Delhi na hindi lang mga pribadong kumpanya ang sasali sa pagbili ng langis mula sa Venezuela, kundi pati na rin ang mga pag-aari ng estado ng mga kumpanya ng oil refinery. Posible ito. Ngayon, inanunsyo ni Donald Trump ang pagkansela ng ikalawang pag-atake sa Venezuela dahil sa pakikipagtulungan ng bansa sa Estados Unidos. Sa loob ng 1 linggo, matapos mapatalsik si Nicolas Maduro, inanunsyo kahapon ng pamahalaan ng Venezuela ang pagpapalaya ng maraming bilanggong politikal na pangunahing hinihiling ng Estados Unidos. At nitong Biyernes,
dumating na sa Caracas ang opisyal na delegasyon ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos para sa negosasyon. At heto na. Ayon sa Financial Times, ang administrasyon ng Estados Unidos at pansamantalang pamahalaan ng Venezuela sa pamumuno ni Delcy Rodriguez ay nagtutulungan upang muling simulan ang pag-export ng langis ng Venezuela sa United States at ibang bansa. Ayon sa impormasyon ng pahayagan, kasalukuyan nang nagtatrabaho ang mga ekspertong grupo mula sa dalawang bansa upang malampasan ang mga legal at burokratikong hadlang para matupad ang hinihingi ni Pangulong Donald Trump. Ang pag-export ng 50 milyong bariles ng langis ng Venezuela sa Estados Unidos ay kasalukuyang may parusa. At ngayon ay inihayag na ni Donald Trump na ang pansamantalang gumaganap bilang presidente ng Venezuela na si Delcy Rodriguez ay may regular at direktang pakikipag-ugnayan kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio. Noong Enero siyang Biyernes, nagdaos si Trump ng pagpupulong sa White House kasama ang mga pinuno ng mga kumpanya ng langis na ayon sa kanya ay magiging sentral sa muling pagbuhay ng industriya ng langis sa Venezuela. Mag-i-invest na sila dito ng minimum, $100 bilyong. Sa totoo lang, sa ngayon ay parang napaka-imposible pa ng numerong ito. Pero gaya ng kasabihan, hindi natin alam ang mangyayari. Kung gusto talaga ng mga Amerikano kontrolin ang industriya ng langis ng Venezuela, pwedeng umabot sa ganitong halaga. At gaya ng naunang isinulat ng Wall Street Journal na may sanggunian sa mga pinagkukunan, sina Donald Trump at ang kanyang mga tagapayo ay pinag-aaralan ang isang pangmatagalang estratehiya na naglalayong tiyakin ang dominasyon ng Estados Unidos sa industriya ng langis ng Venezuela. At ayon sa ulat ng pahayagan, ang planong pinag-uusapan ay maaaring magsama ng pagtatatag ng bahagyang kontrol sa pambansang kumpanya ng langis na Petróleos ng Venezuela, kabilang ang pagbili at pagbebenta ng malaking bahagi ng langis na kanilang nakukuha. Umaasa rin si Trump na ang mga ganitong hakbang ay makakatulong na pababain ang pandaigdigang presyo ng langis sa nais niyang antas na mga $50 kada bariles. Sa huli, kung makalabas ang Venezuela sa pandaigdigang merkado sa ilalim ng United States, ang Russia ay matitira na lang na may isang malaking mamimili ng langis, ang China, na siya ring magtatakda ng presyo kung magkano niya gustong bilhin ang langis ng Russia. At malinaw na ito talaga ang layunin ni Donald Trump, ang alisin ang Russia sa pandaigdigang merkado ng langis. At kung interesado kayo kung paano tumutugon ang Russia sa lahat ng ito, heto ang balita mula, pasensya na, sa mental hospital. Si Alexander Dugin, pangunahing ideologo ng Russian world at tinatawag na pilosopo sa Russia, ay kamakailan naghayag at patawad. Babanggitin ko ang kanyang sinabi. At sigurado akong mabibigla kayo kung kayo ay may kritikal na pag-iisip. Kaya nga, sinabi ni Dugin na sa liwanag ng kasalukuyang mga pangyayari, lahat ng mga Ruso na sa anumang dahilan ay hindi pa nabinyagan, ay kailangang agad na magpabinyag pa. Binanggit ni Dugin na hindi tayo sigurado kung malapit na ang kawalang hanggan, at kapag dumating iyon, huli na ang lahat. Sabi pa niya, malamang, nasa atin ang sandali ng kalayaan. Sandali lang mawawala ang lahat, ngunit ang desisyon sa banal na binyag at sakramento ng simbahan ay mananatili hanggang sa gitna ng kawalang hanggan. Dapat gawin ang tama ngayon mismo. Dahil tumaas ang mga pusta para sa Rusya, kailangang magplano ng mas bago, mas nakakatakot at mapaminsalang hakbang, sabi ni Dugin. Mukhang hinihikayat niyang mapunta sa paraiso ang mga Ruso. At ang iba, hindi ko na maalala ang sinabi ng baliw at kalbong diktador. Ganyan tumugon si Putin para sa Rusya. Parang pakiramdam ko, hindi kailanman darating ang sibilisasyon doon. Dito ako magtatapos. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. O kaya naman ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.